Good morning, good morning. Morning tayong nag-vlog ngayon. Kaya morning ang sinabi natin. Ngunit kahit anong oras kayo nanonood, morning pa rin. Sorry. Morning, good noon, good afternoon, good evening. So ito ang natin. Ang vlog naman tayo. Dahil may mga tao kasi na naniniwala sila sa mga sinyal. Okay? So dito may ibabahagi ko sa inyo ang natin, ang vlog natin ito na siguro ibibisaya ko lang iba. Dahil hindi ko alam kung paano i-explain tong pang-an. Yung pang-an bang tiil. Ang yung finger ay may panga. May panga yung finger niya, rear finger niya. Ay mayroong panga pag makita. Dalawa ang rear finger niya. Kita. Yan. Kita nyo na siguro, no? Rear fingers. Yan, ay dalawa. So dito, ano ba ang mga paniniwala ng mga matatanda? Ayon sa mga matatanda, pag ganyan, ay nagbibigay ng ito ay sinyal daw, sinyal. Ito naman ang sa niya, sa comb niya, tapay yan sa Bisaya, tapay. Yun ay tinatawag din nating kurunahan. Kurunahan tawag niyan. Kita nyo parang mayroong butas. Yung kuruna niya parang mayroong butas. Yun naman ay tinatawag nating bulsahan. Bulsa. Gano yan katotoo na yun ay sinyal ng manok. Okay, so dito ibibigay ko sa inyo kung anong ibig sabihin yan. Yun ang mga paniniwala ng mga matatanda. Yun ang mga paniniwala ng mga sabungero. Kung totoo ba yung mga paniniwala nila, i-explain ko sa inyo. Dito my friend, kung totoo yun, umaman na yung iba, yung mga magaling sa mga sinyal tumanaw ng mga sinyal. Umaman na sila. Bakit hindi sila umaman? Bakit natatalo ang mga manok nila? Kung maraming sinyal, marunong silang tumanaw ng sinyal, bakit natatalo? Dito my friend, ibabahagi ko sa inyo ang the real secret kung bakit sila natatalo. Dahil believer sila sa superstitious belief. Yan. Gaya ng as what I said to my previous vlog, nagbe-believe sila na yung mga mayahin at saka yung mga mga kulay ng mga manok. Ang matandaan ko lang yung talisayin at saka yung hini or binabay, na matatalo daw ang binabay sa talisayin. Then talisay, yan ay ano ba yun? Yung tanim na talisay. At saka yung binabaybay, hindi yaw daw nakakaakyat ng talisay ang binabay, which is a very wrong concept. Very wrong belief. Yan, dahil mga manok ko rito kahit binabay, ko yan sa talisay. Dahil sa totoo, sa pagmamanok, piliin mo ang tamang gaffer. Sobra pa yan sa sinyal pag gaffer ang pinili mo. Huwag kang pumili ng manok na maraming sinyal or maganda ang sinyal niya. Ang piliin mo ay magandang gaffer. Yan lang. Isa dalawang palo sa manok. Yun ang gandang gaffer. Kaya nyo yan, ha. Titingnan nyo yan. Kung makita mo ang gaffer na yan, kailangang bilhin mo yun. So be a friend with that gaffer. Dahil kung minsan tayo nadali tayo sa mga gaffer na magaling magsalita, ano bang ibig sabihin? Pag sinabi niya na doon siya galing siya sa doon siya naging gaffer sa malaking breeder, maniniwala kayo talaga.
Dahil totoong nandun siya nang galing. Ngunit pag oobserbahan mo, matagal mapatay ang nilalagyan niya ng gap. Yan. So mag-isip-isip ka kung bakit. Doon siya nang galing sa malaking gapper, maging breeder, bakit matagal mamatay yung nilalagyan niya ng tao. So dito, dyan kayo mag-iisip-isip ka talaga. Isip-isipin mo. Dahil kung maniniwala ka, lalong-lalo na pag pinili mo yung mga magagandang gaff nila, magagandang tari nila, matatalo ka talaga. Dahil hindi yun pagandahan ng tari. Pagandahan ng gaffer. Yun lang ang pipiliin mo. Yan ilagay nyo sa isipan. Yan. What is the use pag maganda yan ang kanyang tari, hindi pa rin nakapatay. Yan. Dahil madali tayong madali. Yan. So dito, but by the way, ang inisip niya, ang pinag-usapan natin ay tungkol lang sa sinyal. So kung totoo ba yung sinyal na yun ay mananalo pag inilalagay mo. Kapag yun ang isinalang mo, hindi yan totoo, my friend. Hindi yan totoo. So dito, pwede mo yang gawin kung naniniwala ka. Dahil paniwala nila kasi, ay ginawa nilang digo yan. Digo ba? Bago nila liguin yung kanilang mga manok, yon ang inuna nila. Yan. Inuna nila sa inuna nilang niligo yun. At saka yung natirang tubig yun, ang tubig na ginamit sa pagligo, yun din ang gamitin sa ibang manok. Ayan. So dyan ngunit walang katotohanan yan. Sa akin yun naman yun ang ginawa ko. Inuna ko to. Ngunit hindi ako naniniwala na ito ay mananalo pag isalang mo sa competition. Ito, ang pagmumukha to, manalo to. Mistiso to eh. Hindi to mananalo pag compete mo to sa mga magagandang lahi. Yan. So yan, pag yan ang ang bulsahan, meaning pag bulsahan, so papasok ang pera. So koronahan, parang naging king siya. So ayon sa kanila, pag may mga may mga, for example, mga krusan. Ang belief nila sa krusan na parang krus, parang ayaw pumalo yung yung manok mo dahil sa yun, sa sinyal na krus. So ayaw, wag kayong maniwala doon. Ang gagawin mo nito, dahil sa mayroon siyang koronahan, swerte yan sa kabuhayan. Ilagay mo sa mo. Kung naniniwala kayo sa naniniwala kayo sa mga belief, yun ay nagbibigay ng swerte sa kabuhayan. Swerte sa pagmamanok. So yan, swerte sa pagmamanok. Kung gawin mong digo yan, bago mo liguin ang mga manok mo, ay iligo mo yan. Baka suswertihin ka. Baka totoong swerte ka. Ngunit as what I said, hindi yan ang makakawa sa iyo na ang manok na yan surely yung mananalo. So in some other aspect in life, magiging swerte ka, baka magkakaroon kayo ng swerte. Ngunit as far as I know, hindi ang nag-aaral tayo ng richness. Paano tayo naging rich? Wala to. Ito, hindi yan tinuro sa atin na yun ay nagbibigay sa atin ng wealth. Mapupuno ka talaga sa mapupuno ka sa utang pag yan ang paniwalaan mo. Yung mga dalawang panga ang kanyang rare fingers, kayong maniwala doon. So ngunit gawin mo siyang digo. Ito, ginawa ko na itong digo. Swerte sa kabuhayan pag mayroong dahil dubli ba, mayroong dubli ang kanyang fingers, but it doesn't mean na siya ay mananalo. Swerte sa kabuhayan, ilagay mo dyan sa ilagay mo dyan sa manukan mo, yan, upang magdadala ng swerte sa mga manok mo.
Ngunit ang pinakaswerte, my friend, lagi ko ditong binabalik-balikan at the time na nagbibigay tayo ng vlog. Ang pinakaswerte pag napili mo ang gaffer na 1, 2, 3 na mamatay na ang kalaban. Yun ang pinakaswerte. Dahil mananalo ka talaga pag